Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Joseph, nasasaktan ako! I wince in pain because of his tight grip on my arm. He dragged me out the room and went to his room. Pilit kong hinahatak ang braso ko, pero sadyang napakalakas niya. Ang lakas na rin ng kabog sa aking dibdib. He is mad. Laking gulat ko nang pabalang niya akong binitawan, kaya napaupo ako sa malaki niyang kama. Tiningnan ko agad ang braso kong mahigpit niyang hinawakan. Ngunit napaigtad ako nang malakas niyang sinara ang kanyang pintuan. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Wala akong alam at wala akong ideya kung bakit siya nagagalit ng ganon. Humarap siya sa akin. Halos huminto ang ikot ng mundo ko nang makita ko kung gaano siya kagalit. Ang dilim ng kanyang mukha, and I almost see bloodshot eyes. Mabilis din ang kanyang paghinga na parang nagpipigil. Bakit ka nagagalit? Puno ng kuryosidad ang aking boses. Humakbang siya ng ilang beses habang nakatingin sa akin. Tinatanong mo pa kung bakit? Pasigaw niya sabi. Kitang-kita ko pa ang pag-ikting ng kanyang panga. Tumayo ako. Ano ang kinagagalit mo? May nagawa ba ako? Stop pretending. Napawang ang labi ko. Hindi ko talaga alam ang ibig niyang sabihin. Lumapit pa siya sa akin at hinaklit ang aking braso. He forced me to look at him. Sinasabi ko na sa'yo na wag ka makikipagkita o makikipag-usap sa mga lalaki dahil sa akin ka lang. Akin ka lang, Ara. Sinisigawan na naman niya ako. Nakaramdam ako ng takot sa kanya. Takot na nakapagpakabog ng husto sa aking dibdib. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Playing innocent, ha? Sino si Arman Lucero? Bago mong manliligaw? Bakit, mayaman ba siya? Mas nakakahigit ba siya sa akin? Panandalian akong nawala ng imik sa kanyang sinabi hanggang sa naalala kong hawak niya kanina ang aking phone. But he is accusing me. Umiling ako. Huminahon ka, Joseph. He even texted you kung saan ka nakatira. Now tell me, magkano ba talaga ang kailangan mo at hindi ka makontento sa akin? Ang paratang na iyon ang nagpuno sa akin. Tila nagpanting ang tenga ko at sumakit ang aking dibdib. Sinampal ko siya. Hindi ko na napigilan ng aking sarili. Sobra na siya. That was below the belt. Hindi ba niya iniisip ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig? Ang mas masakit, ganoon ang tingin niya sa akin. My blood was boiling. He's looking at me like a murderer. Namula ang pisngi niya. Tiningnan niya ako ulit at matapang ako nakipagtitigan sa kanya. Hindi ko alam kung nagising ba siya sa sampal ko, pero may nagbago sa ekspresyon niya. Nanubig agad ang aking mga mata. Tinulak ko siya sa kanyang dibdib. I hate you, mariin kong sabi. Ngunit tinawid niya ang pagitan namin at marahas akong hinalikan. Malupit niyang hinapit ang aking bewang. Pilit ko siyang tinutulak pero walang nagawa ang aking lakas. Hindi ko sinasagot ang marahas na niyang halik, ngunit pilit niyang binubuka ang aking labi. I never let him, pero kinagat niya ang aking lower lip at naramdaman ko ang hapdi. Matagumpay niyang naipasok ang kanyang dila sa aking bibig. Kasabay noon ay may nalasahan akong kalawang. I tasted my blood. Padiin ng padiin ang bawat hagod ng labi niya. Gusto kong tumigil siya dahil nasasaktan ako. Iniwas ko na ang mukha ko pero pilit niyang hinaharap sa kanya. Hanggang sa narinig ko ang pagkapunit ng aking damit. He wrecked off my shirt. Joseph! But he didn't listen. Tinulak niya ako sa kama at agad na pumatong sa akin. Sinugod niya ang aking labi. He rubbished my lips like there's no tomorrow. Bumaba ang maras niyang labi sa aking panga, tenga at leeg. Hinawakan din niya ang aking dibdib. Napapasinghap ako sa kanyang bawat pisil, hindi dahil sa sensasyon, kundi dahil sa marin niyang pagpisil. Joseph, tama na please!
pakiusap ko. Pilit ko siyang tinutulak sa pagkakadagan sa akin, pero walang silbi ang ginagawa ko. Napakalakas niya para sa akin. He's angry, at damang-dama ko yun sa bawat kilos niya. Malaki ang pagkakaiba sa dati. He took off his shirt and threw it on the floor. I felt the sting of pain when he beat me. Nilukob ako ng takot. Bumaba pa ang kanyang palad at pumasok sa loob ng aking pajama. Umakyat ang init sa aking mukha. He knew how to pleasure me. Ginagawa niya iyon habang nakatingin sa akin. Nararamdaman mo ba, Ara? He stroked his finger on my core. Napaawang ang aking labi. I know deep in my heart gusto ko ang ginagawa niya. Pero ngayon ay iba. Ginagawa niya ito dahil galit siya sa akin. He wanted to hurt me. Hanggang sa bumaba siya sa kama. Tumayo siya sa harapan ko. I'm all naked, and he was still wearing his pants. He stared at me. Tinitigan ko rin siya. Naguguluhan ako. By the way he stared at me, he didn't wear any softness on his eyes. It was only madness. Nakatitig siyang hinuhubad ang kanyang pantalon. Bahagya pang nakaawang ang kanyang labi. Look at yourself, a low-class woman. Para na niya akong sinaksak sa kanyang sinabi. Titig na titig niya iyong sinabi sa akin. Mababang uri ng babae. Ayokong umiyak sa harap niya dahil baka makarinig na naman ako ng masasakit na salita. Umiwas ako ng tingin at tinangkang kunin ang kumot para itakip sa aking kahubaran. Pero hinatak niya ang aking dalawang paa. Nakatayo pa rin siya sa aking harapan. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Nakabuka ang aking mga hita sa harap niya. Pinalibot niya ang aking binti sa kanyang bewang. Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya dahil wala ring silbi kung magpupumiglas ako. Mas malakas siya kumpara sa akin. Kahit anong pigil ko sa kanya, wala ring kwenta. This is not making love. He's forcing himself to me. At nasasaktan ako sa higpit ng paghawak niya na para bang anumang oras ay aalis ako. Tama na please. Impit kong daing. Ngunit tila hindi niya ako pinapakinggan. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan siya. Hindi siya nakikinig. He was blinded by anger. Madaling araw na ay gising pa rin ako habang si Joseph ay mahimbing nang natutulog. Ni hindi ko magawang pumikit man lang dahil sumisikip ang aking dibdib. Nakatalikod ako sa kanya at tahimik na lumalandas ang aking luha. I felt humiliated. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang bawat masasakit na salita na sinabi niya sa akin at gusto nang sumabog ng aking dibdib sa sakit. Masakit ang labi ko, ang katawan ko at ang pagitan ng aking mga hita. Bahagya ko siyang nilingon. Still asleep. Kaya dahan-dahan akong tumayo. Binalot ko ng kumot niya ang aking katawan. Tinaha ko ang kanyang banyo. I felt the soreness in between my thighs. At napakagat na lang ako sa aking labi tuwing kumikirot ito. Pumasok ako sa banyo at dahan-dahan na isinara. Tumapat ako sa kanyang pabilog na salamin at tiningnan ng aking sarili. Hinawakan ko ang aking labi na kinagat niya. May natuyo pang bakas ng dugo roon. Sa aking dibdib ay may mga nakapalibot na mapupulang marka na iniwan niya. At sa aking braso ay may nakita akong pasa. Tinitigan kong mabuti ang aking sarili. Hanggang sa unti-unti ay bumuhos ang aking luha. Binuksan ko ang gripo para hindi maglikha ng ingay ang aking mga hikbi. Gusto kong maghilamos. Gusto kong maligo at sabunin ang aking sarili. Gusto kong umalis sa bahay na ito. Gusto kong lumayo sa kanya. Pero hindi pwede dahil kailangan ko ng pera niya. Kahit saktan niya ko ng paulit-ulit ay titiisin ko para kay Ryan. Pakiramdam ko, pinatunayan niya ang sinabi niya. Marumi na akong babae, mababang uri. Pinatunayan niya yon nang sapilitan niya akong angkinin. Tinakpan ko ang bibig ko dahil lumalakas ang aking hikbi. Sumandal ako sa pader malayo sa pinto at umupo.
Yakap ang mga tuhod ko at niyuko ang mukha ko para maikulong ang hikbing pinapakawalan. Nang nilayo niya ako sa tiyahin ko'y para ilayo ako sa pananakit nila. Mas gusto pala niyang siya ang mananakit sa akin. I cried the pain. Kahit ngayon lang, gusto kong ibuhos sa pag-iyak ang sakit na nararamdaman ko. Kahit ngayon lang, natangi ang pagdaloy ng tubig sa gripo at hikbi ko lang ang naririnig sa loob ng banyo na ito. Ngunit sandali pa'y naiwan ang mga hikbi ko. Nagangat ako ng tingin and I saw him standing in front of me, wearing only his boxers. He's staring at me and something flashed on his eyes that made me confused. May munting pag-alala ako na tanaw sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako. May gulat at pag-alala sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa akin. Lumapit siya sa akin. "Huwag kang lumapit." Siniksik ko ang sarili ko sa pader. Ewan ko, wala naman akong ideya kung makakalayo ako sa kanya, pero ayokong hawakan niya ako. Natatakot ako. Baka ulitin niya ang ginawa niya sa akin. "Ara, huwag kang lalapit. Huwag mo kong hahawakan." Nagsisimula na naman manginig sa takot ang aking boses. Umupo siya para mapantayan ako. He tried to reach me, pero lumayo ako. "What I have done?" bulong niya. Halos mapasigaw ako nang buhatin niya ako. Pumapalag ako pero ginamit pa rin niya ang kanyang lakas. He carried me bridal style at maingat na nilapag sa kama. Umupo lang ako at mahigpit na hinawakan ang pagkapulupot ng kumot sa aking katawan. Umupo siya sa gilid ko at tahimik akong tiningnan. Inangat ko rin ang mata ko sa kanya. Nakatingin siya sa labi ko. But I stand nang inangat niya ang kamay papunta sa mukha ko. "No!" Inilag ko ang mukha ko pero dumampi pa rin ang daliri niya sa labi ko. Sa parte na may sugat, bumaba pa ang paningin niya at kamay sa braso ko na may pasa hanggang sa dibdib ko na may kagat niya. "Anong ginawa ko?" tanong niya sa kanyang sarili. Yumuko siya at sinabunutan ang sariling buhok. Now he looked frustrated again, para siyang nagising sa isang bangungot. Tiningnan niya ko ulit, maging ang markang iniwan niya. Pagkatapos ay kumuha ng damit at nagbihis sa harapan ko. Nang matapos ay lumapit siya ulit sa akin. Nakayuko lang ako. He gave me a kiss on my forehead. "Magpahinga ka muna," seryoso niyang sabi, at saka lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Madaling araw na. Nag-aalala ko kung aalis pa siya, but right now nakahinga ako ng maluwag na lumabas siya. Nasa kwarto pa rin niya ako. Gusto ko munang magpalit ng bagong damit dahil sinira niya ito kagabi. Kaya tumayo ako para lumapit sa aking kwarto. Nang pinihit ko ang seradura ay nagulat ako. Nakalak ang pinto. Ilang beses kong pinihit pero ayaw talaga. Kumatok pa ako at tinawag siya. Ngunit walang Joseph na dumating. Naiiyak na naman ako. Pero sa inis at galit, para na niya akong binihag. I hate him even more, but I'm still in love with him. Ngunit kaysa gumawa na lang dito ay dumiretso ako sa damitan niya. I don't have a choice. Kumuha ako ng shirt niya at boxer shorts. Naligo ako at saka bumalik sa kama niya. Inisip ko pa rin ang mga ginawa niya, ang mga sinabi niya. Everything came back like a bomb. Gusto kong intindihin siya dahil sa nakaraan namin. Pero kanina halos hindi ko siya nakilala. He's so possessive to the point na binasa niya ang phone ko, sinira pa niya. Yun ang iniisip ko hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Naalimpungatan ako at dinilat ang mga mata. Nanibago pa ako dahil ibang kwarto ang bumungad sa akin. Pumikit na lang ako uli nang maalala ko ang nangyari kagabi. Kinulong nga pala niya ako rito. Napadilat ako nang bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Joseph. "Good morning." Bumangon ako at umupo. Nagsalubong ang mga kilay ko sa pagbati niya sa akin. "Breakfast in bed?" Doon ko lang napansin na nasa tabi ko ang tray na naglalaman ng fried rice, fried egg at hotdog.
May isang baso pa ng gatas. Binalik ko ang tingin ko sa kanya. Nakatitig pa rin siya sa akin pero bumaba ito sa damit ko. Siyempre, damit niya ang suot ko. Ngunit tila wala lang sa kanya. Hindi rin ako makakilos. Nakukonsumi ako sa titig niya. Napaigtad ako na bigla niyang haplusin ang labi ko na may sugat. Pero hindi siya nagsasalita. Tahimik niya akong hinahaplos. Kumain ka na. Aalis tayo pagkatapos. Tumayo siya at tinungo ang damit niya. Saan tayo pupunta? Tagaytay. Mga 4 to 5 days tayo doon. Sabi niya habang pumipili ng damit. Kailangan bang kasama ako? Natigilan siya. Of course. Kung nasan ako, nandun ka rin. Sagot niya nang hindi lumilingon sa akin. Do I have a choice? Hindi na ako umapila pa at sinunod ko na lang ang gusto niya. Baka magalit na naman siya pag sumuway pa ako. Kinain ko doon ang dala niyang almusal. I wondered kung siya ba ang nag-asikaso nito. Asa pa ako. Pumasok siya sa banyo habang kumakain ako. Pagkatapos ay lumabas na ako agad para maghanda ng dadalhin ko. Bukas ng pinto niya. Pagkababa ko ay nakabang na siya sa akin. Kinuha niya agad ang dala kong bag. I did not try to talk to him again. Hanggat nasa katawan ko pa ang mga bakas niya. Tinangka niyang hawakan ako sa aking bewang. Ngunit binilisan ko ang lakad. Hindi ko na nakita pa ang reaksyon niya. Inilagay niya sa likuran ng aking dalang bag. Nakita kong nandoon na rin ang sa kanya. Sa tingin ko ay siya ang magdadrive para sa amin. Binuksan niya ang pinto sa harap at minuwestrang sumakay ako. I did, without glancing at him but I heard him. Kinausap niya muna si Manang at ilang tauhan niya bago siya umikot papasok sa driver's seat. Tiningnan pa niya ako, ngunit nasa labas lang ang aking tingin hanggang sa bigla siyang lumapit sa akin. Doon ako napatingin sa kanya. Siniksik ko ang likuran ko sa gilid at yumuko. May kinuha lang siya sa itaas na bahagi sa tabi ng pinto. Sinuot niya ang seatbelt sa akin. Nanahimik ako ulit at inayos ang aking upo. But in the corner of my eyes, he's still staring at me. I remained silent. Napaigtad na lamang ako nang hampasin niya ang manibela. Nilingon ko agad siya. Kinabahan na naman ako. Galit na naman ba siya? Ano na naman ang nagawa ko? Tiningnan niya ako ulit. Kagat niya ang labi niya at tila may gumugulo sa isip. Bumaba ang tingin niya sa aking labi. Nagsulubong ang kilay niya at umikting ang panga. Ilang segundo siyang ganoon hanggang sa binuhay na niya ng tuluyan ang makina ng sasakyan. Maibalik pa kaya ni Ara ang ating pagtingin sa kanya ni Joseph? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!